Top 5 news this week, February 23 to March 1. Number 5. Si Senator Amy Marcos at si Senator Lito Lapid banned na forever sa Panagbenga Flower Festival dahil sa pangangampanya. Nagulat ang mga umattend sa Panagbenga sa Baguio City last weekend nung bigla na lang lumitaw sa parada si Senator Amy Marcos sakay ng isang float at napapalibutan ng mga artista. Maya-maya pa bumaba siya dun sa float, nagpa-interview sa mga reporter tapos nakipagkamay sa mga tao. Hindi naman namataan dun sa festival si Senator Lito Lapid pero may float na namigay ng mga pamaypay na may muka at saka pangalan niya. Nagalit yung mga organizers ng festival kasi malinaw naman daw sa mga alituntunin nila na bawal mangampanya dun sa parada and dun sa lahat ng activities ng Flower Festival. Disrespectful daw yung ginawa ni na Senator Marcos and Senator Lapid na parehong muling tumatakbong senador sa darating na eleksyon. Kaya ayun, banda sila forever sa Panagbenga Flower Festival regardless of whether election season o hindi. Number 4. Chris Aquino makes her first public appearance in years on the anniversary of the EDSA People Power Revolution. Sumipot siya dun sa People of the Year 2025 Awards Night ng People Asia Magazine nung Tuesday. Para raw yun to support Michael Leyva, the fashion designer whom she says is like the younger brother she never had. Kuya niya kasi si former President Noynoy Aquino and bunso siya sa magkakapatid. May 6 na autoimmune diseases si Chris Aquino so may kasama siyang doktor at mga nurse dun sa event. 2 taon siyang nasa Amerika para magpagamot tapos late last year ay umuwi siya dito sa Pilipinas for even more treatments. Last time nating nakita si Chris sa public was when she supported former Vice President Leni Robredo when she ran for president in 2022. Sabi ni Chris, hindi naman daw niya sinadyang itaon yung kanyang public appearance sa anniversary ng EDSA People Power Revolution. Nagkataon lang daw. Speaking of people power, nag-stage ng walkout ang mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines noong ding Martes. That's to protest yung hindi pagsuspinde ng PUP ng klase kahit na anniversary ng people power. Paliwanag kasi ng leadership ng PUP, hindi raw sila pwede basta-basta magsuspinde ng klase kasi state university sila. Kasi in case you missed it, tinanggal ni President Marcos yung People Power Anniversary sa listahan ng mga official holidays ng bansa. So nanindigan yung mga estudyante na hindi dapat kalimutan ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan natin. Number 3, naglabas na si Senate President Chis Escudero ng proposed timeline para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Big deal to kasi napupulaan na si Escudero na inuupuan lang niya yung impeachment when according to the Constitution, dapat ay forthwith or agaran na masimulan yung proseso matapos na maipasa ng House of Representatives sa Senado yung articles of impeachment. Ang kontrobersya kasi dyan ay yung tanong na pwede bang simulan ng Senate yung trial kahit na naka-recess sila. FYI, naka-recess ngayon ng Congress, which is the House and the Senate, dahil nangangampanya yung mga politiko para sa darating na eleksyon sa May 12. Escudero insists na pwede lang magsimula yung trial kapag nag-resume na yung session. So kung yun ang masusunod, ito yung magiging schedule. On June 2, mag-resume yung session and prosecutors will present the articles of impeachment sa Senate. June 3, iko-convene ang Senate as impeachment court. Manunumpa ang mga miyembro as senator judges. June 4, reception of pleadings o kumbaga parang arraignment. June 24 to July 25 or a month and a day, pre-trial. July 28, yan ang magiging opening ng 20th Congress. May mga papasok na bagong senador, yung mga mananalo sa eleksyon, at may mga aalis na, yung mga matatapos na ang termino. Ito rin yung araw ng State of the Nation Address or SONA ni President Marcos. July 29, manunumpa ang mga bagong halal na senador bilang senator judges. And then July 30, the impeachment trial of VP Sara Duterte begins. 9 a.m. to 2 p.m. daw ang magiging oras ng hearings. Based on experience, this trial can last for months. Number 2, mahigit 2 linggo na si Pope Francis sa ospital at nagkaroon siya ng isolated breathing crisis nitong Biyernes. Tinawag ng Vatican na setback itong nangyari kasi before that, nireport nila na bumubuti na ang kalagayan ng Santo Papa. Nagkaroon daw siya ng isolated bronchospasm crisis. Ibig sabihin, sumikip yung mga airways niya na similar to an asthma attack. Nagkaroon din daw ng pagsusuka ang Santo Papa na bumara sa kanyang lagusan. Kaya he received aspiration para tanggalin yung bara. Sinundan yun ng non-invasive mechanical ventilation para tulungan siyang makahinga. Alert and well-oriented naman daw si Pope Francis throughout the episode. Nakatulog din naman daw siya ng mahimbing that night. Double pneumonia raw yung sakit ni Pope Francis and it's polymicrobial. So ibig sabihin, 2 lungs ang affected and mahigit 1 pathogen yung cause ng disease. Taimtim na nagdarasal ang napakaraming tao sa buong mundo, kabilang syempre dito sa Pilipinas, para sa recovery ni Pope Francis.
Si Cardinal Luis Antonio Tagle na may mataas na posisyon sa Catholic Church nag-lead ng rosary para kay Pope Francis sa St. Peter's Square sa Vatican. Before we go to number 1, we invite you to download our app so you have easy access to all of Rappler's coverage. Alright, number 1. Meltdown at the Oval Office as Donald Trump and J.D. Vance berate Ukraine's Volodymyr Zelensky over his own country's situation. Nitong Biyernes, bumisita si President Zelensky sa White House para sana pumirma ng isang rare earths agreement with President Trump. In a nutshell, hahatian sana ng Ukraine ang Amerika ng kita from its rare minerals and resources in the hope of a guarantee of continued support in defending itself against Russia. Pero nag-unravel yung sitwasyon sa opening photo op pa lang. Trump began spouting Russian propaganda, so Zelensky politely tried to correct him. Doon na nag-jump in si US Vice President Vance. Sinermonan si Zelensky na bastos daw siya at dapat maging grateful for all the help na natanggap ng Ukraine sa Amerika. Then nag-pounce na rin si Trump. He blamed the war on Zelensky and told him that he was gambling with World War III by not unconditionally agreeing to a ceasefire. For the record, Zelensky has been consistently thanking the US for its support, and tama siya when he says that it was Russia that started the war. Remember, Russia annexed Ukraine's Crimea region in 2014 and launched a full-scale invasion in 2022. Hindi naman pwedeng basta na lang pumayag sa ceasefire ang Ukraine nang walang guarantee of support sa security nila kasi yung Russia under Vladimir Putin is known to violate ceasefire agreements. So umalis si Zelensky nang walang pinipirmahang kasunduan. Now, democratic leaders across the world are expressing support for Zelensky and Ukraine. Pundits everywhere are also chiming in. Bottom line, tapos na ang panahon when the US was the guardian of the rules-based world order. And also, Trump has effectively aligned himself with the aggressor, Putin's Russia. Alright, yan muna. Next tip ulit.